Ito ba ay isang biro? Isang field trip sa Pilipinas? Iyan ang unang pumasok sa isip ko. Isang bansa na wala kahit isang Nobel Prize sa agham. Ano ang maipapakita nila sa amin? Kaming mga henyong estudyanteng Aleman na inaasahang makakapasok sa mga Ivy League University ay tuluyang gumuho sa loob lamang ng 30 minuto sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi ka panipaniwala na ganito pala ang mga Pilipino. Walang sino man sa amin ang nakaisip na sa lupaing ito, sa Timog Silangang Asya, na minsang minamaliit namin, matatagpuan ng mga pinakamahuhusay na isipan mula sa Alemanya ang isang pagbabago sa kanilang buhay. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako kayabang. Ano ang nagdulot ng ganitong malaking pagbabago sa mga nangungunang henyo ng Alemanya? Ang 7 araw na kamangha-manghang kuwentong ito ay magsisimula na. Magandang araw sa lahat. Ako si Maximilian Hohenzollern, isang 12 na mag-aaral sa Helmholtz Gymnasium sa Heidelberg, Alemanya. Narinig niyo na ba ang pangalan ng aming paaralan? Siguro hindi. Ngunit kung sasabihin ko ito, baka makilala niyo na ito ang nangungunang high school sa Alemanya na may 85% acceptance rate sa mga universidad ng Ivy League. Nakatanggap na ako ng maagang alok mula sa MIT. Ang mga kaibigan ko naman ay inaasahang makakapasok sa Harvard, Yale at Stanford. Kami ang kinabukasan ng Alemanya, ang mga magiging leader ng mundo. Ngunit noong Marso 2024, nakatanggap kami ng masamang balita. Sa lahat ng mag-aaral, ikinalulungkot kong ipaalam na kanselado na ang ating biyahe sa Silicon Valley. Ang mga salita ng aming punong guro ay nagdulot ng kaguluhan sa buong auditorium. Dahil sa mga isyu sa budget, sa Pilipinas na lang tayo pupunta. Pilipinas po? Tanong ni Katarina na may ekspresyong hindi makapaniwala. Si Katarina ay nagbabalak na mag-apply sa Harvard Medical School at nakapag-publish na ng isang research paper sa prestihiyosong journal na Nature. Oo, Pilipinas. Mananatili tayo sa Maynila sa loob ng 1 linggo. Teka lang po, itinaas ni Lucas ang kanyang kamay. Mula sa Silicon Valley, naging Pilipinas? Imbes na bisitahin ang Google at Apple, ano ang titingnan natin doon? Ako man ay nagtataka. Bukod sa turismo, ano pa ang mayroon sa Pilipinas? Adobo at sinigang, sabi ni Elena, sabay tawang mapang-asar. Pupunta ba tayo doon para maranasan ang maalinsangang panahon? Bumuntong hininga ang aming punong guro. Lahat kayo, marami ring matututunan sa Pilipinas. Matututunan na ano po? Tanong ko. Papunta na kami sa mga world-class na universidad. Ano ang matututunan namin sa Pilipinas? Nang gabing iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa dormitoryo. Nakakainis, sabi ni Katarina. Abala ako sa paghahanda para sa interview ko sa Stanford Medical School tapos sasayangin ko ang 1 linggo sa Pilipinas. Oo nga, mas gugustuhin ko pang gamitin ang oras na ito para maghanda para sa urban design competition. Reklamo rin ni Lucas. Si Elena naman ay tumawag pa sa kanyang mga magulang. Dad, ipapadala kami ng school sa Pilipinas imbes na sa Silicon Valley. Makatarungan ba ito? Ngunit hindi nagbago ang desisyon ng paaralan. Bago ang araw ng aming pag-alis, napilitan kaming mag-impake. 1 linggo lang naman. Oo, isipin na lang natin na nagbabakasyon tayo, kibit-balikat ni Lucas. Sa eroplano, nag-research ako tungkol sa Pilipinas. Ang GDP nila ay nasa ika-34 na pwesto sa mundo at ang per capita income ay nasa 3,600. Hindi masama para sa isang developing country, ngunit malayo pa rin kung ikukumpara sa Alemanya o Amerika. Tingnan niyo ito, sabi ni Elena habang ipinapakita ang kanyang telepono. Sabi dito, ang mga estudyanteng Pilipino ay sobrang masipag mag-aral pero karamihan ay puro memorization lang. Zero ang creativity. Totoo yan? Tawa ni Katarina. Ganyan kasipag mag-aral? Pero
Wala man lang Nobel Prize. Sumang-ayon din ako. Tama. Dapat mag-aral sila ng may efficiency. Tulad natin, ano ang silbi ng pagiging masipag lang? Pagkatapos ng 14 na oras na biyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, NAA. Isang linggong tiis lang, sabi ko sa mga kaibigan ko. Noong mga sandaling iyon, hindi pa namin alam na ang linggong ito ang magiging pinaka-hindi malilimutang karanasan sa aming buhay. Pagdating sa NAIA, nagsabi si Katarina na pupunta siya sa banyo habang naghihintay kami sa immigration. Inilibot namin ang aming paningin sa paligid. Sa totoo lang, hindi masama ang unang impresyon. Malinis at mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Pag-amin ni Lucas, halos kasinlaki ng Munich Airport. Sabi ni Elena, na bahagyang nagulat, ngunit lumipas ang 15 minuto at hindi pa rin bumabalik si Katarina. Anong nangyari doon? Nag-text ako sa kanya dahil nag-aalala na ako. Bigla, tumakbo si Katarina palapit sa amin. Namumutla. Naku! Nawawala ang wallet ko. Ano? Gulat kaming lahat. Parang naiwan ko sa banyo. Nasa loob ng kanyang Hermes wallet ang 2,000 euros na cash at lahat ng kanyang credit cards. Ang wallet na iyon ay isang regalo sa kanyang kaarawan na nagkakahalaga ng 1,000 euros. Tara, hanapin natin. Habang papatakbo na kami pabalik sa banyo, isang matandang babae na nakasuot ng uniforme ng janitor ang humahangos na lumapit sa amin. Excuse me, mga ineng, sa inyo ba ito? Hawak ng ginang ang Hermes wallet ni Katarina. Oh my God! Ang wallet ko! Halos maiyak sa tuwa si Katarina. Binuksan niya ang wallet gamit ang nanginginig na mga kamay at nanlaki ang kanyang mga mata. Lahat ay nandito. Ang cash, ang mga card. Walang nawala, kahit isa. Ngumiti ang ginang. Mabuti naman kung ganoon. Sa susunod, mag-ingat ka na ha. At akma na siyang aalis nang walang hinihinging kapalit. Sandali po. Sinubukan ni Katarina na kumuha ng 100 euros mula sa kanyang wallet, ngunit mabilis na iwinagayway ng ginang ang kanyang kamay. Huwag na, Hija. Okay lang yon. Natulala kaming lahat. Paano nangyari yon? Kung sa Berlin yan, siguradong nawala na yon, hindi makapaniwalang sabi ni Lucas. Si Elena ay namangha rin. Ako naman ay hindi makapagsalita. Sa Alemanya, hindi mo maiisip ang ganitong eksena. Isang wallet na nagkakahalaga ng 1,000 euros na may cash sa loob ay naibalik ng buo. Habang dumadaan kami sa immigration, pinag-uusapan pa rin namin ito. Ang mas nakakagulat ay ang proseso sa immigration. Ang mga automated e-gates ay napakabilis at efficient. Wow! Mas mabilis pa kaysa sa Alemanya, puri ni Lucas. Pagkatapos naming kunin ang aming mga bagahe, isang Pilipinong tour guide na ang naghihintay sa amin. Magandang araw, mga mag-aaral mula sa Helmholtz Gymnasium. Welcome to the Philippines. Ang nakakamangha. Napakagaling mag-German ng aming guide. Ang galing ninyong mag-German, sabi ni Elena. Salamat. Nag-aral ako sa Germany ng 5 taon at nagturo din ng Tagalog sa University of Frankfurt, sagot niya. Habang papunta kami sa hotel, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga expressway ay maayos at ang mga road sign ay may malinaw na English translation. Ang NAIA ay palaging kasama sa listahan ng mga pinaka-improved na airport sa mundo, paliwanag ni Paulo. At mataas ang public safety sa Pilipinas, lalo na sa mga malalaking syudad. Ang nangyari sa inyo kanina, ang pagkakabalik ng gamit, ay normal na pangyayari dito. Talaga po? Tanong ni Katarina. Paano naman po ang crime rate? Ang crime rate per 100,000 population ay maaaring mas mataas ng kaunti kaysa sa Germany, pero ang pang-araw-araw na kaligtasan para sa mga turista ay napakataas, sagot ni Paulo. Nagkatinginan kami. Mas mataas pero ligtas? Paanong nangyari iyon? At ang mga babae ay maaaring maglakbay ng mag-isa sa gabi
lalo na sa mga business at tourist districts, dagdag ni Paulo. Ang public transport ay umaandar hanggang hating gabi at may mga 24-hour convenience store sa lahat ng dako. Talaga po? Pwedeng mag-isa ang babae sa gabi? Nagtatakang tanong ni Elena. Oo naman. Ang anak kong babae, 10 PM na natatapos ang kanyang klase. Pero umuuwi siyang mag-isa sakay ng MRT. Hindi ako nag-aalala. Noon, bumulong sa akin si Lucas. Maximilian, parang hindi ito ang Pilipinas na iniisip natin. Oo nga, sagot ko. Kahit na minamaliit namin ang Pilipinas, mukhang hindi ito tulad ng aming inaasahan. Pagdating sa hotel, pagkatapos ilagay ang aming mga gamit, pinag-usapan pa rin namin ang nangyari sa airport. Baka, swerte lang tayo, sabi ko. Ngunit umiling si Katarina. Hindi. Nakita mo ba ang mga mata ng ginang na iyon? Para sa kanya, iyon talaga ang tamang gawin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ganito ba talaga ang Pilipinas? Ang aking mga nakasanayang paniniwala ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat dahil sa jet lag, hindi kami makatulog noong unang gabi. Alauna na ng madaling araw at gising pa rin kami. Nagugutom ako, reklamo ni Lucas. Ako rin. Mayroon bang makakainan sa ganitong oras? Nagsimulang mag-search si Elena sa kanyang telepono. Bigla, nagsalita si Katarina nang may pagkamangha. Wow, ang daming 24/7 convenience stores dito. Alauna ng madaling araw? Hindi ako makapaniwala, sabi ko. Tiningnan ko rin. Totoo nga. Sa paligid ng Bonifacio Global City, BGC, may dose-dosenang convenience store na bukas. Nagsimula kaming magtaka. Sa Alemanya, halos walang bukas na tindahan sa gabi. Puntahan natin? Suhestiyon ko. Ligtas ba? Baka delikado. Nag-aalalang sabi ni Elena. Nag-text kami kay Paulo at agad siyang sumagot. Walang problema. Napakaligtas dyan. Enjoy kayo. Lumabas kami ng hotel na may kaunting pag-aalinlangan. Pagdating namin sa BGC, napanganga kami. Ang mga kalsada ay maliwanag at maraming tao ang naglalakad ng payapa. Totoo ba ito? Bulalas ni Lucas. Ang mas nakakamangha, maraming babae ang naglalakad ng mag-isa. Nakasuot ng earphones, nakatingin sa kanilang mga telepono, walang bakas ng pag-aalala. Nag-iisa lang ang babaeng iyon. Hindi makapaniwalang sabi ni Katarina. Kung sa Berlin ito, hindi mo maiisip ang ganito. Umiling si Elena. Pumasok kami sa isang convenience store na napakalaki. 2:00 na ng madaling araw pero halos puno ang mga upuan. At karamihan sa kanila ay nagbabasa. Oo, nagbabasa. Puno ng mga libro at notebook ang kanilang mga mesa mula sa mga high school student, college student, hanggang sa mga office worker. Nag-aaral sila ng 2:00 ng madaling araw? Bulong ni Lucas. Nakahanap kami ng bakanting upuan at nagtanong sa staff habang umu-order ng kape. Mas marami pa po kapag exam week, sir. 24 hours po kami. Sagot ng staff. Tumingin-tingin si Katarina sa paligid. Napakaligtas ng pakiramdam. Ang daming babae. Noon, isang Pilipinang estudyante mula sa katabing mesa ang lumapit at kinausap kami. Mga dayuhan po ba kayo? Saan po kayo galing? Sa Germany po, sagot ni Elena. Oh, Germany. Gusto ko ring makapunta diyan. Pero narinig ko, delikado raw doon sa gabi. Totoo po ba? Nagkatinginan kami. Iniisip ng mga Pilipino na delikado ang Alemanya? Kailangan pong mag-ingat sa gabi. Pag-amin ko, napakaligtas po dito sa Pilipinas. Araw-araw akong nag-aaral dito sa ganitong oras. 30 minutong lakad pa uwi. Hindi ako natatakot. Mag-isa ka lang po? Tanong ni Katarina. Opo naman. Lahat naman dito ginagawa. Yon, pagkatapos niyang bumalik sa pag-aaral, uminom kami ng kape ng tulala. Hindi biro ang bansang ito, seryosong sabi ni Lucas. Habang pabalik kami sa hotel, marami pa kaming nakita. Sa kabilang kalye,
May isa pang convenience store kung saan may mga taong kumakain ng instant noodles. May mga street food cart na nagtitinda ng fishball at kikiam. Ang mga bus sa BGC ay umaandar pa rin. Totoo pala ang 24-hour city, sabi ni Elena. Biglang huminto si Katarina. Tingnan nyo, sa kabilang kalsada, may 2 pulis na nagpapatrolya sa gabi, sabi ko. Ngunit itinuro ni Katarina ang isang dalaga na dumaan sa harap ng mga pulis nang walang anumang pag-aalala. Sa Alemanya, kahit makakita ka ng pulis sa gabi, hindi ka pa rin mapapakali. Ngunit dito, ang mga pulis ay tila itinuturing na mga tagapagtanggol ng mamamayan. Pagbalik sa hotel, nagtipon kami sa lobby. Mula sa wallet sa airport, tango ni Katarina at ang mga babaeng naglalakad mag-isa sa gabi. Grabe, dagdag ni Elena. Iniisip natin na galing tayo sa isang maunlad na bansa. Pero sa ilang aspeto, parang mas maunlad sila dito. Seryosong sabi ni Lucas. Kinailangan kong sumang-ayon. Nang gabing iyon, 3:00 na ako nakatulog. Naisip ko, ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa ng mga beach at lumang simbahan. Ang kaligtasang ito marahil ang tunay na sukatan ng kaunlaran ng isang bansa. Ano pa kayang mga sorpresa ang naghihintay sa amin bukas? 2 araw. Ang katotohanan sa akademya. Sa 2 araw, nagpasya kaming bisitahin ang University of the Philippines, UP Diliman. Siguradong hindi ito maikukumpara sa Harvard o MIT. Mayabang na sabi ni Lucas. Siyempre. Tingnan mo ang World University Rankings. Ang mga papasukan nating universidad, nasa top 10 lahat, sang-ayon ni Elena. Dan 9, C-Ken, R-End. Ngunit pagtapak namin sa loob ng campus ng UP, iba ang aming naramdaman. Ang campus ay maganda at malilim, puno ng malalaking puno ng akasya. Ang mga luma at modernong gusali ay magkakasamang nakatayo ng maayos. Wow! Mas maganda kaysa sa inaasahan ko, pag-amin ni Katarina. Dinala kami ni Paulo sa College of Engineering. Hello, I'm Carlos, a third-year computer engineering student. Ang estudyanteng sumalubong sa amin ay nagsasalita ng perpektong Ingles na may American accent. I'll be your guide in our lab. Feel free to ask any questions. Pagpasok namin sa AI Research Lab, muli kaming namangha, kumpleto at moderno ang mga kagamitan. Maraming proyekto ang sabay-sabay na isinasagawa. Ano ito? Tanong ni Lucas sa harap ng isang malaking server rack. It's a large language model we're developing. It's an AI specialized in Filipino and other Philippine languages. We're currently close to the level of Google or OpenAI's models. Mga undergraduate students ang gumagawa nito? Tanong ko. Yes. Our team of 12 are all undergrads. Our professors just serve as advisors. Noon, nagtanong si Katarina, maaari po ba naming makita ang laboratorio ng College of Medicine? Sure. My friend is a med student. Pagkalipas ng 30 minuto, nasa PGH, Philippine General Hospital, na kami, sa research lab ng College of Medicine. Ang naglibot sa amin ay si Maria, isang second-year med student. This is our stem cell research lab. Have you seen the paper we published in Nature last year? Nanlaki ang mga mata ni Katarina. Galing sa UP yun? I cited that paper in my research proposal. Really? What's your field of research? Nagsimulang mag-usap ang dalawa sa wikang napakateknikal. Ang mukha ni Katarina ay nagiging mas seryoso. Ang antas ng kaalaman ng mga estudyanteng Pilipino ay hindi matatawaran. Gusto niyong sumabay sa amin mag-lunch? We can talk more at the student cafeteria, alok ni Maria. Habang papunta sa cafeteria, dumaan kami sa university library. Bukas ito, 24,000 syeten, at nakita namin ang mga estudyante na nag-uusap at nag-aaral kahit saan. Sa cafeteria, maraming estudyanteng Pilipino ang sumama sa aming mesa mula sa College of Business, Political Science at iba pa. Narinig namin galing kayo sa Germany. Gusto niyo bang
Mag-debate? Hamon ni Jose, isang political science major. Sige. Anong topic? Matapang na sagot ni Elena. The future of the European Union versus the potential for integration in the ASEAN region. Nang magsimula ang debate, nagsimula kaming mataranta. Ang lohika at kaalaman ng mga estudyanteng Pilipino ay hindi biro. The EU started with economic integration, but ASEAN has far more cultural diversity, so it requires a different approach, paliwanag ni Jose sa matatas na Ingles. But the European integration, centered on Germany, ultimately failed to solve the disparity between West and East, didn't it? Matalas na punto ni Trisha, isang business student. Sinubukan ni Elena na sumagot, ngunit solid ang lohika ng kabilang panig at sinusuportahan pa ito ng mga konkretong datos. At halimbawa, pagkalipas ng isang oras, natapos ang debate. Talo kami. That was fun! You German students are really good. Ngiti ni Jose, na lalo lang nagpadagdag sa aming kahihiyan. Habang pabalik kami sa lab, kinausap ako ni John, isang physics major. Oh, sure. But why not take your PhD in the Philippines? Tanong ko, I want to finish my master's here first. Our professors are world-class, especially in quantum physics. The Philippines is actually ahead in some fields. Muli kaming nagulat. Quantum computing? Nangunguna ang Pilipinas? Bago kami umalis sa universidad, iniabot ni Maria ang kanyang business card kay Katarina. If you're interested in research collaboration, just contact me. If you end up at Harvard, we might be able to work together. Tinanggap ni Katarina ang card na may komplikadong ekspresyon. Pagkasakay namin sa bus, tahimik ang lahat. Natalo tayo, sabi ni Elena, na parang naubusan ng lakas. Parang mas magaling pa ang English nila kaysa sa atin, pag-amin ni Lucas. At ang research level nila, hindi rin pahuhuli. Dagdag ni Katarina. Tumingin ako sa labas ng bintana. Gaano kami kayabang? Akala namin ang pagpasok sa Ivy League ang sukdulan. Ngayon, nalaman namin na ang mga taong ito ang magiging mga kakumpetensya namin. Kakumpetensya? Parang naunahan na nga nila tayo. Tuyong tawa ni Lucas. Nang gabing iyon sa hotel, seryoso kaming nag-usap. Akala natin, tayo na ang pinakamagaling. Sabi ni Elena, ang mga estudyanteng Pilipino, mas masipag, mas mapagkumbaba, at mas nagtutulungan. Pagsusuri ni Katarina. At perpekto ang kanilang Ingles. Akala natin, isang karangalan ang mag-aral sa isang English-speaking university. Ang mga salita ni Carlos kanina ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Competition in the Philippines is intense, but it also pushes us to grow together. Good luck to you guys too. Ang kultura ng pagsuporta sa isa't isa kahit sa gitna ng kompetisyong ito marahil ang lakas ng Pilipinas. Ikatlong araw, ang puso ng teknolohiya. Sa ikatlong araw, bumisita kami sa isang nangungunang tech company sa Clark, Pampanga. Isang electronics assembly plant lang yan, di ba? Sabi ni Tobias. Ang kanyang ama ay isang mataas na opisyal sa Siemens, kaya't mayroon siyang kaunting pagmamalaki sa industriya ng Alemanya. Ngunit pagpasok namin sa tech park, biglang nagbago ang kanyang pananaw. Kumpanya ba ito o isang lungsod? Bulalas ni Lucas. Mukha itong isang maliit na syudad na may 12-dosenang research buildings at kumpletong pasilidad para sa mga empleyado. Ang naglibot sa amin ay si Dr. Reyes, ang pinuno ng research na nagtapos din sa MIT. Hello! Tulad ninyo, nag-aral din ako sa ibang bansa, pero bumalik ako sa Pilipinas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit una naming binisita ang Semiconductor Research Institute. Kami ang nangunguna sa paggawa ng chips para sa mga electric vehicles at kasalukuyan naming dinedevelop ang mga biochips na maaaring itanim sa katawan ng tao. Biochips? Posible ba yon? Tanong ko. Nasa experimental production stage na kami. Target naming mailabas ito sa merkado sa loob ng 2 taon. Nagtanong si Tobias.
Gumagawa rin kayo ng semiconductors para sa mga sasakyan? Oo naman. Ang Mercedes-Benz, BMW, at Audi ay mga kliyente namin. Lalo na sa mga chips para sa autonomous driving systems, kami ang isa sa mga pangunahing supplier. Namutla si Tobias. Ngayon niya lang nalaman na ang mga car company ng sarili niyang bansa ay umaasa sa teknolohiya mula sa Pilipinas. Sunod, ang AI Chip Research Institute. Dito interesado si Katarina. Dito namin dinedevelop ang susunod na henerasyon ng AI accelerators. Tingnan niyo ang chip na ito. Isang chip na kasing laki ng kuko. Gamit ang chip na ito, maaari nang mag-run ng mga medical AI models sa isang smartphone para sa initial diagnosis. 10 beses na mas energy efficient kaysa sa mga kasalukuyang modelo. Imposible! Bulalas ni Katarina. Pero totoo, ilalabas na ito sa susunod na taon. Naka-reserve na ang orders ng Apple at Google. Sa Quantum Computer Research Institute, isa pang sorpresa ang naghihintay sa amin. Ito ang quantum chip na dinevelop ng isang all-Filipino team. Ito ang may pinakamataas na stability sa buong mundo. Gusto nyo ng demonstration? Nag-run ang isang researcher ng isang komplikadong quantum algorithm. Agad na lumabas ang resulta. Tama. Ang Pilipinas ay isa sa mga leader sa quantum computing research sa buong mundo. Sa tanghalian, kasama namin ang mga empleyado ng kumpanya. Karamihan ay mga batang inhinyero. Bakit hindi kayo magtrabaho sa ibang bansa? Mas malaki ang sahod sa Silicon Valley, di ba? Tanong ko sa isang inhinyero. Ngumiti siya at sumagot. Mas masaya dito. Direkta naming nalilikha ang pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo at ang Pilipinas ay nakatakdang maging tech hub ng ASEAN. Walang dahilan para umalis. Sa hapon, binisita namin ang Innovation Showcase Center. Flexible display chips, brain-computer interface chips, at semiconductors para sa space exploration. Prototype lang ang mga ito, di ba? Tanong ni Lucas. Oo, pero lahat ay ilalabas sa merkado sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Ang huli ay ang Biochip Research Institute. Gumagawa rin kayo ng biotech dito? Gulat na tanong ni Tobias. Dinedevelop namin ang mga DNA computing chips na maaaring mag-diagnose at magpagaling ng mga sakit ng direkta sa loob ng katawan. Nang matapos ang tour, sinabi ni Dr. Reyes, maaaring hindi malaki ang Pilipinas, ngunit pinapaandar namin ang mundo gamit ang teknolohiya. Kayo rin, kailangan yung mangarap ng malaki. Sabas pabalik, muling tahimik ang lahat. Paano ko sasabihin ito kay Papa? Napahawak sa ulo si Tobias. Ang industriya ng Alemanya ay hindi mabubuhay kung wala ang teknolohiya mula dito. Akala ko, ang medisina na ang pinaka-advanced na larangan, sabi ni Katarina. Pero ang mga bagay na plano nating i-develop sa susunod na 10 taon, nagawa na nila ngayon. Naramdaman kong gumuho ang aking pagmamalaki bilang isang Aleman. Ang Germany, the land of technology, ay naging isang alaala na lang sa harap ng Pilipinas. Ang mas nakakamangha, sabi ni Elena, ay kung gaano sila kasaya sa kanilang ginagawa. Tama siya. Ang mga mata ng mga Pilipinong inhinyero ay puno ng buhay, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na passion. Pagbalik sa hotel, hindi pa rin nawawala ang aming pagkamangha. Para saan pa't mag-aaral tayo sa Ivy League? Tawa ko sa sarili. Oo nga. Baka mas magandang mag-aral na lang sa Pilipinas, sabi ni Katarina. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking diary. Ngayon, nakita ko ang hinaharap. At ang hinaharap na iyon ay nasa Pilipinas. Ika-4 na araw. Ang mga bituin ng kinabukasan. Sa ika-4 na araw, bumisita kami sa Philippine Science High School. Pisay, gaano na ba kagaling ang mga high school student? Sinubukan ni Lucas na ibalik ang kanyang kumpiyansa. Ngunit pagpasok namin sa paaralan, muli itong gumuho. 7:30 ng umaga, puno na ang paaralan.
Iba't ibang wika ang maririnig mo sa mga pasilyo. Nagsasalita ba ng Japanese yung estudyanteng yon? Gulat na tanong ni Elena. Sinalubong kami ng punong guro. Welcome! Ang aming mga mag-aaral ay nasasabik na makilala ang mga estudyante mula sa isang tanyag na paaralan sa Germany. Ang unang klase na aming pinanood ay isang English debate class. Ang paksa, ang coexistence ng tao at AI. Isang estudyante ang tumayo at nagpresenta sa Ingles, habang ako ay nag-note sa German. Ang pag-unlad ng AI ay hindi maiiwasan, ngunit ang pagiging malikhain at emosyon na natatangi sa tao ay hindi kayang palitan. Perpekto ang kanyang accent, ngunit ang mas nakakamangha ay ang kanyang lohika na nasa level ng isang graduate student. Ilang taon na ang estudyanteng iyon? Bulong ni Katarina. 17 po. Sagot ng guro sa tabi namin. Nang magsimula ang debate, mas lalo kaming namangha. Ang mga estudyante ay gumagamit ng Ingles, Filipino at isang pangatlong wika sa pagdedebate. Sa oras ng pahinga, isang estudyante ang lumapit sa amin. Hello, ako si Nonoy, 11th grade. Nagsasalita siya ng matatas na German. Ilang wika ang alam mo? Tanong ko. Filipino, English, Japanese, Mandarin. 5 wika. Napanganga kaming lahat. Average lang po yan dito. Kailangan po at least 3 to 4 languages. Sumunod ang klase sa math. University level math na ito, di ba? Sabi ko habang nakatingin sa blackboard. Advanced calculus. Kailangan po tapos na yan ng mga grade 11 students namin. Paliwanag ng guro. Isang estudyante ang pumunta sa pisara para mag-solve. Kahit natanggap na ako sa MIT at magaling sa math, ang bilis ng kanyang pag-solve ay kahanga-hanga. Sa tanghalian, mas lalo kaming nagulat. Ang mga estudyante ay kumakain habang nagme-memorize ng vocabulary, nakikinig sa mga lecture gamit ang earphones. Kahit lunch break, nag-aaral pa rin? Tanong ni Elena. Mahalaga po ang sinang oras. Ngiti ng isang estudyante. Isang bagong salita kada araw. 365 na salita na po. Yan sa isang taon. Sa hapon, pinanood namin ang mga club activities. Ang Science Club ay nagsasagawa ng mga eksperimentong pang-unibersidad. Ang Model United Nations Club ay parang totoong UN conference. Last year, 4 graduates from our school went to Harvard, 3 to Yale, and 5 to Stanford. Sabi ng estudyanteng naglilibot sa amin, mga estudyanteng may kaparehong layunin sa amin, ngunit ibang-iba ang antas ng paghahanda. Pagkatapos ng klase, mas naging abala ang paaralan. Ang library ay puno ng mga estudyante. Natatapos po ang klase namin ng 10 p.m. Pag-uwi, mag-aaral pa po hanggang 1 a.m. Paliwanag ni Nonoy. Hindi makapaniwala si Katarina. Hindi ka napapagod? Masaya po. Ang pagkatuto ng mga bagong bagay ay masaya. Noon, isang babaeng estudyante ang lumapit. Ikaw po ba si Katarina? Nabasa ko po ang article nyo sa Nature. Paano mo nalaman? Ang galing po ng stem cell research nyo. Magme-med school din po ako. Pwede po bang magtanong? Isang high school student na nakakaintindi ng article sa Nature. Bago kami umalis, sinabi ni Nonoy. Siguro iniisip nyo na puro aral lang ang ginagawa naming mga estudyanteng Pilipino. Pero nag-aaral kami para bumuo ng isang mas magandang mundo. Good luck din po sa inyo. Sa boss, hindi kami makapagsalita. Noong kaedad natin sila, ano ang ginagawa natin? Bulong ni Lucas. Naglalaro? Nagpa-party? Nahihiyang, sabi ni Tobias, ang mga batang iyon. Sa loob ng 5 taon, hindi na natapos ni Elena ang sasabihin. Sila ang magiging tunay nating mga kakumpetensya pagtatapos ko, sabi ni Katarina. Akala natin mga henyo tayo. Pero dito, daan-daang ganoong bata ang mayroon. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot. Naniniwala kami na ang edukasyon sa Alemanya ang pinakamahusay.
Ngunit kung ikukumpara sa passion ng mga Pilipino, tila kapos kami. Paano kami makikipagkumpetensya sa kanila? At isang mas mahalagang tanong ang sumagi sa isip ko. Para saan nga ba kami nag-aaral? Ikalimang araw, ang kaluluwa ng bansa. Sa ikalimang araw, bumisita kami sa Intramuros at sa San Agustin Church. Mabuti naman, pamamasyal na. Pagod na sabi ni Tobias. Ngunit ang ganda at detalye ng lumang arkitektura ay nagpamangha sa amin. Daan-daang taon na ang lugar na ito. Hindi makapaniwalang sabi ni Elena. Ipinaliwanag ni Paulo na binibigyan ng malaking halaga ng Pilipinas ang pag-iingat sa kanilang cultural heritage. Ito ang puso ng aming bansa. Paano nila ito napangalagaan ng ganito kahusay? Tanong ko, dahil ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang kanilang kasaysayan at ang kanilang pagiging malikhain sa gitna ng maraming pagsubok. Ang National Museum Complex ay lalo pang nagbigay sa amin ng impresyon. Ang mga artifact na ito ay nagpapakita ng kanilang mayamang nakaraan, sabi ni Katarina. Isang museum curator ang nagpaliwanag sa amin. Ang Pilipinas ay isang lugar na pinapanatili ang sarili nitong kultura habang bukas sa modernisasyon. Ang balanseng ito ang lakas ng Pilipinas. Sa gabi, pumunta kami sa isang night market sa BGC. Daan-daang stall ang nakahilera at ang amoy ng iba't ibang pagkain ay umaalingasaw. Ano ito? Turo ni Lucas sa isang kakaibang prutas. Durian. Matapang ang amoy pero masarap. Gusto niyong subukan? Sinubukan naming lahat, ngunit si Katarina lang ang nakatapos. Mas masarap kaysa sa inaasahan ko. Pinalakpakan namin ang kanyang katapangan. Habang naglalakad, naramdaman namin ang sigla ng mga Pilipino. Mahigit 10 p.m. na, ngunit maraming pamilya pa rin ang namamasyal. Ang mga tindero ay masayang bumabati sa mga customer. Iba sa mga palengke sa Germany, pag-amin ni Tobias. Dito, parang laging piyesta, sabi ni Elena. Noon, isang may-ari ng stall ang lumapit sa amin. Taga-Germany kayo? Paborito ko ang German beer. Nilibre niya kami ng buko juice. Pag nasa Pilipinas, dapat ito ang inumin. Ang pagsasama ng tradisyon at modernidad, ito ang istilong Pilipino. Habang pabalik kami sa hotel, pinag-isipan namin ang aming nakita. Isang bansa na nagpapahalaga sa nakaraan habang sumusulong sa hinaharap, sabi ni Katarina. Ito ang pagkakakilanlan ng Pilipinas. Ika-6 na araw, ang mga nangangarap, nabaliw. Sa ika-6 na araw, bumisita kami sa isang startup incubator na tinatawag na Innovate Hub Manila. Hindi ba karamihan ng mga startup ay nalulugi? Nag-aalinlangang sabi ni Tobias. Ang kulturang Aleman ay nagpapahalaga sa katatagan. Ngunit pagpasok namin sa gusali, ibang-iba ang atmosfera, puno ng enerhiya. Hi, I'm Mian, the accelerator manager here. Isang 28 taong gulang na manager. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang dalawa sa aming mga unicorn companies. Unicorn, gulat ni Katarina. May mga unicorn sa Pilipinas? Mayroon na tayong 4 hanggang 5 at patuloy na nadaragdagan. Ang una ay isang AI healthcare platform. Hello, I'm Noni, the CEO. 17 taong gulang. Itinayo ko ang kumpanya noong 4th year college ako. Ngayon, may 250 na kaming empleyado at ang valuation ng kumpanya ay 1.2 billion. Ipinakita niya sa amin ang isang AI na kayang mag-diagnose ng 20 uri ng sakit mula sa isang X-ray film na may 98% accuracy. 70% ng mga ospital sa Pilipinas ay gumagamit na nito. Sa susunod na taon, papasukin na namin ang European market. Ang ikalawa ay isang green tech company. I'm Faye, the CEO. 25 taong gulang. Nakadevelop kami ng isang enzyme na kayang tumunaw ng plastic. Ang karaniwang plastic ay natutunaw sa loob ng 3 araw.
Nagtapos siya ng BS Chemistry sa UP at umalis sa kanyang PhD program para magtayo ng negosyo. Mas mahalaga ang paglutas sa mga tunay na problema kaysa sa pagsusulat ng dissertation. Sa tanghalian, kasama namin ang mga empleyado ng startup. Bakit hindi kayo magtrabaho sa malalaking kumpanya? Bakit startup? Tanong ko. Mas masaya dito. Nababago namin ang mundo. Ngiti ng isang empleyado. Paano? Kung malugi kayo, tanong ni Tobias. Ang pagkabigo ay isang karanasan din. Sa Pilipinas, binibigyan ng respeto ang mga negosyanteng nabigo dahil kaya nilang sumubok muli. Pag alis namin sa center, tulala kami. Hindi mo maiisip ang ganito sa Germany. Pag-amin ni Tobias. Ang mga kabataang Pilipino, gusto nilang baguhin ang mundo. Nang gabing iyon, seryoso kaming nag-usap. Ano ba ang hinahanap natin? Tanong ko. Ang mga kabataan ng Pilipinas, tinutupad nila ang kanilang mga pangarap. Tayo naman, sinusundan lang natin ang landas na itinakda ng iba. Baka? Maingat na sabi ni Tobias, tayo ang tunay na talunan. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Hindi teknolohiya ang itinuro sa akin ng Pilipinas, kundi ang tamang saloobin, ang tapang na sumubok. Ikapitong araw at ang pag-alis, sa umaga, bumisita kami sa National Museum of Fine Arts. Pamamasyal na naman. Mukhang pagod na si Lucas. Ngunit ang ganda ng mga obra maestra, tulad ng spoliarium, ay nagpamangha sa amin. Ang nakaraan at hinaharap ay magkasamang nabubuhay. Sa hapon, bumisita kami sa Escolta, isang makasaysayang distrito na binubuhay muli bilang isang creative hub. Puno ito ng mga art gallery at design shop. Ang pag-iingat sa kasaysayan habang lumilikha ng bagong halaga, paliwanag ng isang artist. Sa aming huling gabi, pumunta kami sa BGC. Puno ng kulturang Hapon, Koreano at kanluranin. Naghapunan kami sa isang Vietnamese restaurant. Ang may-ari ay nagsasalita ng matatas na Filipino. 10 taon na ako dito. Ito na ang tahanan ko. Malugod akong tinanggap ng mga Pilipino. Sa isang kalapit na parke, iba't ibang lahi ang nagsasayaw. Mga Pilipino, Hapon, Koreano, at iba pang taga-timog silangang Asya ay sumasayaw ng K-pop. Ito ang tunay na ASEAN community, sabi ni Tobias. Bago kami bumalik sa hotel, sinabi ni Paulo ang kanyang huling mga salita. Hindi perpekto ang Pilipinas. Marami kaming problema. Ngunit palagi kaming nagsusumikap na umunlad. Iyan ang lakas ng Pilipinas. Bukas na kami babalik, ngunit ang Pilipinas ay nanatili na sa aking puso. Sa huling umaga, habang nag-iimpake, litong-lito kami. Sa bus papuntang airport, nag-recap kami. Ano ang pinaka-nakakagulat? Tanong ko. Lahat, sabi ni Tobias. Mula sa wallet, lahat ay hindi inaasahan. Pagdating sa NAIA, may mga naghatid sa amin. Sina Carlos at Maria mula sa UP at si Nonoy mula sa Pisay. Dumating talaga kayo. Na-touch si Katarina. Siyempre, aalis na ang mga kaibigan namin. Ngiti ni Carlos. Binigyan kami ni Maria ng maliliit na sampagwita garland. Nagbigay naman si Nonoy ng sulat na nakasulat sa German. Keep in touch. Oo naman, sagot ko. Sa coffee shop sa airport, nag-usap kami sa huling pagkakataon. Sa totoo lang, minamaliit namin ang Pilipinas noong una. Pag-amin ko, alam namin. Ngiti ni Carlos. Hindi kilala ng mga dayuhan ang ganitong bahagi ng Pilipinas. Ngunit ngayon, iba na, sabi ni Tobias. Naiintindihan ko na kung bakit isang bansang may malaking potensyal ang Pilipinas. Hindi lang dahil sa teknolohiya o ekonomiya, makahulugang sabi ni Maria, ang saloobin ng mga tao ang lumilikha ng isang maunlad na bansa. Tama. Tango ni Katarina, ang diwa ng pagsubok ng mga Pilipino, ang kanilang kabutihang loob, at ang kanilang pag-asa sa hinaharap. Oras na para sumakay. Nagyakapan kami at nangakong mag-uusap pa.
Pagpasok namin sa departure area, lumingon kami. Kumakaway pa rin sila. Habang naghihintay sa eroplano, nag-usap kami. Nagbago? Matatag na sagot ko. Ang tayo noong 1 linggo at ang tayo ngayon ay magkaibang tao na. Oo, sang-ayon ni Elena. Dati, gusto kong maging pinakamagaling. Ngayon, alam ko na kung bakit kailangan kong maging pinakamagaling. Itinuro sa atin ng Pilipinas ang pagpapakumbaba, ang pagkakaroon ng passion at ang halaga ng paglago ng sama-sama, malalim na sabi ni Lucas. Tumunog na ang final boarding call. Habang paakyat sa eroplano, lahat ng alaala ay bumalik. Ang ginang sa Naya, ang BGC sa gabi, ang debate sa UP, ang teknolohiya ng hinaharap sa Clark, ang mga estudyanteng puno ng passion sa Pisay, ang ganda ng Intramuros, ang mga startup na sumusubok, ang Maynila kung saan ang nakaraan at hinaharap ay nabubuhay. Mamimiss ko ang Pilipinas. Bulong ko. Mamimiss lang? Ngiti ni Tobias. O kailangan nating maging tulad ng mga Pilipino? Oo naman, sabay-sabay naming sabi. Umalis na ang eroplano. Ang lupain ng Pilipinas ay unti-unting lumiliit mula sa bintana. Hindi ito isang pamamaalam, kundi isang bagong simula. Pagbalik sa Alemanya, mamumuhay kami sa ibang paraan, mas mapagkumbaba, mas may passion, mas may malaking pangarap. Ang pinakadakilang regalong ibinigay sa amin ng Pilipinas ay isang bagong pananaw, isang pananaw sa mundo, sa hinaharap, at sa kahulugan ng paglago ng sama-sama. Salamat Pilipinas, sabi ko sa aking puso. Sana magkita tayong muli sa araw na kami ay mas lumago na.